Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng News Ngayon. Title, kapag si Sara Duterte ang Pangulo, hindi China versus US, kundi interest ng Pilipinas ang unahin. Professor Carlos. Wow! To me, napakagandang pahayag ito ng isang Professor Carlos, pabor na pabor kay BP Inday Sara. Okay. Umaasa si Clarita Carlos na magpapatupad ng mas balanse o nuance na foreign policy si Sara Duterte sakaling maging Pangulo ng Pilipinas. Ayon kay Carlos, hindi dapat mapilitan ang bansa na pumili lamang sa pagitan ng malalaking kapangyarihan sa mundo, kundi pairalin ang isang mas practical at interest-based na diplomasya. So ito ang pahayag ng professor. I hope Sara Duterte, when she becomes president, nagdeklarar na siya na maging presidente. Sana magdilang anghel kayo, Professor Carlos. We'll have a more nuanced foreign policy. Means you're not choosing between these two hegemons, but you have a more nuanced foreign policy, whichever one gives us channels for selling our banana, pineapple, etc. Economic diplomacy, we go there. Pahayag ni Carlos. Para sa political analyst, mahalagang unahin ng susunod na liderato ang economic diplomacy, kung saan ang ugnayan panlabas ay direktang nakikinabang sa mga produktong Pilipino at ang kabuhayan ng mamamayan. Wow! Salamat po, Professor Carlos. Ako, nag-react ako, nag-like ako. Tingnan natin kung reaksyon ng tao. 2,900 people who reacted. 2,200 ang nag-like. 472 ang nag-love. Ibig sabihin, pabor. Natutuwa. 261 lang ang tumatawa. Wow! Salamat naman, Professor Carlos. So, yung magaling na senador dyan na gustong ideklara na persona non grata ang isang Chinese diplomat, sana pakinggan nyo itong pahayag ng educated Professor Clarita Carlos. So, bilib ako dito sa follower niya ako. Binabantayan ko yung mga post niya. Although naging cabinet member siya ni BBM noon as National Security Advisor, ang kanyang balance lang ang kanya. Hindi siya talaga diehard na pro-Marcos, hindi siya diehard na anti-Duterte. Kung ano ang nakikita niyang maganda para sa bansa, yun ang sinasabi niya. Kaya ako, agree ako dito sa sinasabi niya, pag nagpresidente si Sara, hindi niya tutularin ang kanyang ama kasi si Tatay Digong, completely na kumiling siya sa China and Russia, tapos kinalaban niya ang US. Di ba? Ganun siya eh. Ito naman, PBBM, kabaliktaran. Completely, kumiling siya sa US, tapos naging palaban siya sa China. Kaya naiipit tayo ngayon. Anong nakalagay sa konstitusyon natin? Dapat maging friends to all, enemy to no one. Tumawa ko kahapon ba, kanina umaga, may nabasa kong post. Pahayag daw ni bagong chairman ng Committee on Foreign Relations sa Senado, Erwin Tulfo, sabi niya, let's be friends to all and enemy to no one. Anong friends to all na gusto mong palayasin ang Chinese embassy? Gusto nyong i-declare na persona non grata yung diplomat nila? Hindi ko kinukonsinti ang China.
itong bangayan ngayon, nagsimula lang dahil sa isang Commodore Tariela na sobrang pagmamahal sa bayan to a point na dinisrespeto niya na ang presidente ng isa sa pinakamalakas na bansa sa mundo. Eh di siyempre, aangal naman yung diplomat nila. Kahit ako, kung ako ang Chinese diplomat, aangal din ako. Kaya yun, wala akong pinapanigan. Ang pinapanigan ko, yung 500,000 OFWs natin sa China, tatrabaho sa China, na maapektuhan kung lumala itong sigalot na ito. Mabuti na lang at nakialam ng Pangulo, sabi niya, no! Walang ma-declare na persona non grata. O, di ngayon, tumahimik sila. Sana hindi na maulit yan. Economic diplomacy. Tama. Kung, example, US, China. BP Sara, ako si BP Sara. China, gustong bilhin ang ating mga prutas. Hindi, kaibiganin ko siya. US, ano ba naman? Kung ano yung nakakabuti para sa trade, dapat ganun. And then, yung sigalot sa West Philippines napapag-usapan yan. Kailangan, kasi, intindihin natin ang Pilipinas kasi, kung baga sa dalaga, napakaganda. Pinag-aagawan ng dalawang sutor. Ano yung sutor? Amerikano at Inchik. Bakit? Kasi geographically located tayo in a very strategic place. Whoever controls or whoever stays in the Philippines, pag nagkagera-gera, malaking advantage ng puwersa na yan. Kaya, nung una, US, nandito yung pinakamalaking bases nila outside America. Yung Clark Air Base at saka Subic Naval Base. Sila ang nauna dito. Kaya ang USSR noon, alkanse, delikado. Kaya nga, bakit? Nakapwesto ang US. So ngayon, yan, nag-uunahan sila. Sino ang makapwesto? So sana si BP Sara mabalansi niya na kaibiganin niya US, kaibiganin din niya ang China. Hindi yung alyansa ka sa isa, kaalabanin mo isa. Ang maalkansi o malulugi ang taong bayan. So, salamat po, Professor Carlos. Sana pagandang paniniwala mo sa foreign policy ni BP Sara. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo na namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Angkol ang matagaan og yero. O so mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. O so among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahimtang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kong supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga di pag yun ni mailisan. O so kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So Kol,
Salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo. So unsa ra di imong panginabuhian Kol? Umara gyapon. So manguma lang ka Kol. So panginabuhian ang Kol, mag-uuma lang siya. O sige Kol, salamat. Salamat.